Ang manananggal sa Isla ng Lagim, ang buong kasaysayan. Sa isang malayong sulok ng Visayas, matatagpuan ang Isla ng Lagim, isang lugar na kilalang kilala ng mga nakatira sa paligid ngunit bihirang puntahan ng mga dayuhan. Ang mga tao sa isla ay mababait, ngunit may kakaibang takot na bumabalot sa kanila tuwing sumasapit ang gabi, lalo na kapag ang bilog na buwan ay sumisilip sa madilim na kalangitan. Ang takot na ito ay hindi basta-basta. Ito ay dulot ng isang nilalang na matagal nang gumagala sa isla, ang manananggal. Noong mga sinaunang panahon, ang Isla ng Lagim ay isang masigla at maunlad na pamayanan. Ang mga tao ay namumuhay ng simple at tahimik, at ang isla ay kilala sa mga sagana nitong kalikasan. Ngunit ang lahat ng ito ay nagbago nang dumating ang isang banyaga. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa MKK, mga kwento ng kababalaghan, at gusto mo ang ganitong mga kwento, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Isang albularyo na ang pangalan ay nakalimutan na ng kasaysayan. Ayon sa mga matatanda, siya ay may taglay na kakaibang kaalaman sa itim na mahika at dala niya ang sumpang magiging dahilan ng pagbagsak ng isla. Ang banyagang ito ay nagpakalat ng kasamaan sa buong isla at di nagtagal, ang mga tao ay nagsimulang magkasakit at mamatay. Ang mga kababaihan, lalo na ang mga buntis, ay bigla na lamang nawawala at ang mga natagpuang bangkay ay halos hindi na makilala dahil sa kalunos-lunos na kalagayan ng mga ito. Sa desperasyon, ang mga tao sa isla ay nagtipon-tipon upang labanan ang kasamaan, ngunit wala silang nagawa laban sa kapangyarihan ng itim na mahika. Nang ang lahat ay tila nawawala na ng pag-asa, isang binata mula sa baryo, si Julio, ang naglakas loob na harapin ang banyagang albularyo. Si Julio ay kilala sa kanilang bayan bilang matapang at makatarungan. At sa kabila ng mga babala ng kanyang pamilya at mga kaibigan, nagpunta siya sa kuta ng albularyo upang wakasan ang sumpa. Sa isang mapanganib na ritual, naipasa ni Julio ang sumpa sa albularyo, na sa kanyang huling hininga ay isinumpa ang buong isla. Ngunit ang sumpang ito ay hindi natapos sa albularyo. Bago siya tuluyang mawala, naipasa niya ang kanyang sumpa sa isang inosenteng dalaga, si Maria, ang kasintahan ni Julio. Si Maria na hindi alam ang kahindik-hindik na kapalarang naghihintay sa kanya, ay biglang nagising isang gabi na may kakaibang pakiramdam. Nararamdaman niyang may nagbabago sa kanyang katawan at sa ilalim ng liwanag ng bilog na buwan, nakita niya ang kanyang sarili na naghahati ang katawan sa dalawa. Ang kanyang itaas na bahagi ay lumilipad sa ere, habang ang kanyang ibabang bahagi ay nananatiling nakatayo, wala ng buhay. Si Maria ay naging unang manananggal ng Isla ng Lagim. Sa loob ng mga dekada, siya ay naghanap ng mga biktima sa buong isla at walang makakapigil sa kanyang uhaw sa dugo. Maraming tao ang nagtangkang patayin siya, ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay. Sa bawat henerasyon, isang bagong manananggal ang ipinapanganak at ang sumpa ay patuloy na nagpapasapasa sa mga kababaihan ng isla. Makalipas ang ilang henerasyon, dumating ang isang bagong henerasyon ng mga naninirahan sa Isla ng Lagim. Ang mga tao ay tila nakalimutan na ang kasaysayan ng kanilang isla, ngunit ang takot ay nananatili. Ito ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, nagsasara ng mga pinto at bintana bago ang paglubog ng araw, at tahimik na nagdarasal para sa kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Dito papasok sina Mabel, Rico, Ben at Sheila, isang grupo ng mga kabataan mula sa lungsod na walang kaalaman sa kasaysayan ng Isla ng Lagim. Naghahanap sila ng kasiyahan at bagong karanasan, kaya't pinili nilang magbakasyon sa isla, dala ang kanilang mga kamera
at mga plano para sa isang dokumentaryong tungkol sa mga alamat ng Pilipinas. Napili nila ang Isla ng Lagim dahil sa misteryosong kwento ng manananggal na narinig nila mula sa internet. Nang makarating sila sa isla, agad nilang napansin ang kakaibang katahimikan ng lugar. Ang mga tao ay tila laging nagmamadali at bihirang makipag-usap. Ngunit hindi ito ininda ng grupo. Sa halip, nagpatuloy sila sa kanilang paggalugad. Pumasok sila sa makakapal na gubat, naglakbay sa tabing dagat at sinubukang alamin ang pinagmulan ng mga kwento tungkol sa manananggal. Subalit, halos walang nais magsalita tungkol dito. Tila ba isang malaking lihim na nais ilibing ng mga tao ng isla. Sa huling gabi ng kanilang pananatili, napagdesisyunan nilang puntahan si Aling Lita, ang matandang manggagamot na sinasabing may alam tungkol sa tunay na kasaysayan ng isla. Ayon sa ilang mga lokal, si Aling Lita ay isang dating manananggal hunter na nagligtas sa bayan mula sa halimaw na nagtatago sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa kagustuhang malaman ang buong katotohanan, nagdala sila ng alak at pagkain, umaasang mabubuksan nila ang puso ni Aling Lita upang ikwento ang mga bagay na itinago sa kanila ng isla. Nang dumating sila sa kubo ni Aling Lita, sila ay sinalubong ng malamig na hangin at isang matinding katahimikan. Puno ng agiw ang paligid at ang mismong kubo ay tila ba napakatagal nang hindi pinasok ng tao. Nagdadalawang isip ang grupo kung papasok pa, ngunit nanaig ang kanilang kuryosidad. Kumakatok sila sa pintuan at tinawag ang pangalan ni Aling Lita. Matapos ang ilang sandali, bumukas ang pinto at tumambad sa kanila ang matanda. Tila nakangiti ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Pinapasok niya ang mga kabataan at inabutan ng upuan sa maliit na silid. Habang naghuhugas ng mga baso, tinanong niya kung ano ang kanilang pakay at sinabi ng grupo na nais nilang malaman ang tungkol sa manananggal ng Isla ng Lagim. Habang tumatagal ang gabi, nagsimula ng magkwento si Aling Lita. Isinalaysay niya ang matagal ng kasaysayan ng isla, kung paano ito sinumpa ng isang banyagang albularyo at kung paanong nagpatuloy ang sumpa sa bawat henerasyon ng mga babae sa kanilang komunidad. Nabanggit din niya si Maria, ang unang manananggal, at kung paano naging bahagi ng bawat pamilya ang takot na may sumunod na magmamana ng sumpa. Habang naglalakad si Aling Lita patungo sa isang lumang baul, inilabas niya ang isang lumang salamin na minana pa raw mula sa kanyang lola, ang unang mangagamot na sumubok wakasan ng sumpa. Ang salamin na ito, sabi niya, ay may kapangyarihang ipakita ang tunay na anyo ng sino mang nilalang, maging tao man o halimaw. Nang tingnan ni Mabel ang kanyang refleksyon, wala siyang nakita kundi ang kanyang sariling imahe. Ngunit biglang nagbago ang anyo ni Rico, naging malabo, parang lumalabo sa ilalim ng tubig. Hindi makapaniwala ang grupo sa kanilang nakita, ngunit bago pa man sila makapagtanong, nagsalita muli si Aling Lita. Ang sumpa ng manananggal ay hindi laging ipinapasa mula sa babae. May mga pagkakataon na ang lalaki ang nagiging susunod na biktima. Nagulat ang grupo sa revelasyon na ito, ngunit mas higit pa ang kanilang pagkabigla nang makita nilang unti-unting nagbabago ang anyo ni Rico. Ang kanyang mga matay dumidilim, ang kanyang balat ay nagiging parang balat ng paniki, at ang kanyang mga kamay ay nagsisimulang magkaroon ng mga kuko na parang itak. Si Rico, na sa buong akala'y isa lamang turistang naghahanap ng adventure, ay biglang tumakbo palabas ng kubo, tila wala na sa kanyang sariling katinuan. Nagmadali ang grupo na habulin siya, ngunit si Aling Lita ay nanatili sa loob ng kanyang bahay, nakangiti ng isang malamig na ngiti habang isinasara ang pinto. Sa kanilang pagtakas, narinig nila ang isang malakas na pagaspas ng mga pakpak sa ere. Nagsimulang maghiyawan si Sheila at Ben, habang si Mabel naman ay pinilit habulin si Rico,
Ngunit huli na ang lahat, lumipad si Rico patungo sa kagubatan, isang ganap na manananggal. Habang papalapit na ang madaling araw, nagpatuloy si Mabel at ang natitirang mga kasama niyang sina Sheila at Ben sa pagtakbo pabalik sa kanilang tinutuluyan. Habang umaalingaw-ngaw sa ere ang malakas na pagaspas ng mga pakpak. Ngunit sa kabila ng kanilang takot, hindi sila makapaniwala na si Rico, ang kanilang kaibigan, ay bigla na lang nag-ibang anyo at naging manananggal. Sa loob ng kubo ni Aling Lita, habang nagmamasid sa bintana, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Sinabi niya sa sarili, ang sumpa ay hindi basta nagwawakas, ito'y lumilipat lamang. Matapos ay iniligpit niya ang salamin at muling inilagay sa lumang baul. Para kay Aling Lita, ito ay isa na namang yugto ng walang katapusang sumpa na ngayon ay nailipat kay Rico. Habang nagtatago sa ilalim ng mesa, si Sheila ay walang tigil na nagdarasal. Umaasang ang kanilang bangungot ay magwawakas na. Si Ben naman, na kanina'y matapang, ay ngayon ay nanginginig na sa takot. Ngunit sa kanilang kalagitnaan ng pag-iisip, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa labas ng kanilang tinitirahan. Nagsisigaw si Sheila na may humahabol sa kanila. Nakita nilang bumukas ang pintuan at bumungad ang anyo ni Rico. Hindi na siya tao. Ang kanyang mga matay kumikislap ng pula at ang kanyang bibig ay puno ng matutulis na ngipin. Lumipad siya papasok ng silid, hinahabol ang kanyang mga dating kaibigan. Natulala si Mabel habang pinapanood ang dating kaibigan na ngayong halimaw na. Ngunit sa halip na tumakbo, humarap siya kay Rico at sinabi, Rico, tandaan mo kung sino ka. Lumaban ka sa sumpa. Sa kabila ng takot, lumapit si Mabel kay Rico, umaasang maaabot niya ang kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang malakas na hampas ng pakpak ni Rico ang nagpataob sa kanya sa sahig. Sa puntong ito, tumakbo na sina Ben at Sheila palabas ng bahay, ngunit si Mabel ay nanatiling nakahiga sa sahig, nahihirapang huminga dahil sa bigat ng pakpak ni Rico. Sa gitna ng kaguluhan, isang lumang kantang Bisayan ang narinig niya mula sa labas ng bahay, ang awit na laging kinakanta ni Aling Lita tuwing gabi. Bigla, isang matandang babae ang pumasok sa silid. Hindi ito si Aling Lita, ngunit ang anyo niya ay halos pareho. Ang matandang ito ay tumakbo patungo kay Rico at inilabas ang isang maliit na bote ng langis na pinahid sa kanyang balat. Sa isang iglap, nagsimulang manginig si Rico at ang kanyang katawan ay bumalik sa normal. Tumigil ang kanyang paglipad at bumagsak siya sa lupa, parang nawala ng malay. Nabigla si Mabel sa nangyari at tinanong ang matanda, "Sino ka?" Ngunit bago pa man makasagot ang matanda, siya'y naglaho na parang usok. Si Rico, na ngayoy bumalik na sa pagiging tao, ay wala ring maalala sa mga nangyari. Ngunit ang nangyaring iyon ay nagmarka sa kanilang pagkatao. Ang grupo ay nagdesisyong umalis na ng Isla ng Lagim nang walang lingon-lingon. Ilang linggo pagkatapos nilang bumalik sa lungsod, si Mabel ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang sakit sa kanyang tiyan tuwing sumasapit ang gabi. Hindi niya sinabi sa kanyang mga kaibigan ang tungkol dito, ngunit alam niyang may kakaiba sa kanya mula nang bumalik sila mula sa isla. Isang gabi, nang siya'y nag-iisa sa kanyang apartment, naramdaman niya ang unti-unting paghatak ng kanyang katawan na tila nahahati ito sa dalawa. Bago pa man niya maunawaan ang lahat, nakita niya ang kanyang sarili na bumubuka ang tiyan at unti-unting nahahati ang kanyang katawan. Nagsimula siyang maghiyaw, ngunit walang nakarinig. Sa ilalim ng liwanag ng bilog na buwan, naganap ang kaparehong ritual na naranasan ni Rico. Mula sa malayo, isang anino ang nakatingin sa kanya. Si Aling Lita, na ngayoy pumanaw na ngunit ang espiritu ay nananatiling nakakulong sa sumpa ng isla. Ang sumpa ay nagpatuloy at sa pagkakataong ito,
Si Mabel na ang bagong manananggal na magpapakalat ng takot sa isla ng lagim. Ngunit bago pa man niya makontrol ang sarili, ang huling bagay na nakita niya ay ang kanyang sariling mukha na puno ng takot, habang unti-unti siyang naging halimaw. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakakilabot na paglalakbay. Saludo ako sa inyong tapang at maraming salamat sa inyong panonood. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para lagi kang updated sa aming mga pinakabagong kwentong makapanindig balahibo. At huwag kakalimutang i-like at i-share ang aming mga video para marami pa ang makaramdam ng kilabot. Kung mayroon kang sariling mga karanasan na nakakatakot, i-share mo rin sa comment section sa ibaba o mag-send sa aming email address na makikita sa description ng video. At kung may particular na kwento kang gusto mong pag-usapan o talakayin, pwede mong ilagay sa comment section. Tandaan, ang dilim ay nagtatago ng mga lihim. Handa ka bang tuklasin ang mga ito? Hanggang sa muli, ito ang MKK, nagpapaalam at mag-ingat kayo sa dilim.